Ito tanong ni Riz, hello Doc, sana mapansin itong message. Nakagat po kasi ako ng alaga kong aso 9 months ago. Di po siya lumabas sa bahay, pet lang po talaga ang nabakunahan po siya ng anti-rabies before niya ako makagat. Yung pagkagat niya po sa akin ay isinarot ko siya, then nagalit po siya at nakagat niya ako sa lips. Nadugo po, and yes, medyo malaki yung sugat. Di na po ako nagpabaksin after niya ako nakagat kasi nga po bakunado naman siya at lumalabas and wala ding nangyari sa kanya after 10 days, malusog at makulit pa rin. Yung tanong ko, safe po ba na ako nagpabaksin? May nakita kasi ako sa social media, nakagat po siya ng aso, di rin po nagpabaksin after 3 months po, doon po siya tinamaan ng rabies. Okay, very good question po yan. No? So actually, ang ideal nun is after ka nakagat, lalo na sa mukha, ay magpa-anti-rabies ka agad. Kasi pagka ang kagat ay sa mukha, kunwari may rabies yung aso, pwedeng pumunta kagad sa utak yung rabies kasi sa mukha nga nakagat. And aside from that, kailangan din ng anti-tetanus. So, hindi lang anti-rabies, kundi anti-tetanus din. Ngayon, may point din naman siya na buhay pa rin yung aso hanggang ngayon, 9 months ago pa. So, ibig sabihin, walang rabies yung aso. Kasi kung may rabies yung aso, in 2 weeks time, mamamatay na yan eh. Hindi po dahil nakagat ka ng aso, mamamatay yung aso. Mamamatay na talaga yung aso. Ibig sabihin, infected na yung utak niya, kaya sira na utak niya, so nakakagat siya ng kahit sino. Pero kung sabihin mong playful naman siya, Dok, normal naman siya ngayon, hindi naman siya asong ulol. So ibig sabihin, wala siyang rabies. No? Hindi po totoo na lahat ng aso may rabies. Kasi kung lahat ng aso may rabies, lahat ng aso mamamatay na. So hindi po lahat ng aso may rabies. Kaya lang, delikado talaga yung aso, lalo na hindi nyo pag-aari, lalo na yung walang bakunang anti-rabies kasi kunwari nakagat kayo sa kalsada tapos tumakbo yung aso, so wala kayong naobserbahan, namatay na pala yun before 2 weeks time. So possible yun yung kwento mo na after 3 months doon pa namatay yung isang pasyente kasi nga pwede ngang nagtatago lang yung virus, dumadami pa sa katawan, tapos yung pumasok na talaga sa utak, nagpakita na ng simptomas, ay 3 months na. Ganun po yung katagal. Yung iba 2 months or 1 month. So, dapat, lalo na pag nakagat kayo, lalo na ng aso na hindi nyo alam, sino may-ari, dapat magpa-anti-rabies. Pero actually, ang promotion na rin ngayon is, basta nakagat, magpa-anti-rabies na lang kaagad kasi hindi natin alam, baka nakagat rin yung aso ng asong ulol, no, na pwedeng may rabies na nakuha. Kaya dapat nagpa-anti-rabies ka noon. Pero ang good thing is buhay yung aso, hindi siya namatay, wala siyang simptomas na siraulo na niya. So for me, you're safe. Kasi nga wala nga nangyari doon sa aso. To say na, Doc, pwede ba akong humabol ng magpa-rabies ngayon? Actually, pwede po, no? Kasi wala naman danger na magpa-rabies ka, anti-rabies, kahit walang rabies yung nakagat sa just to be safe. So, sa akin po, kasi siyempre, ang ano natin is always play safe, no? But based on your description, walang rabies yung aso nyo. Dahil nga buhay pa rin siya at very normal sa ngayon. Pero wala namang mawawala kung maghabol ka ng anti-rabies vaccine. Just to be very, very safe. Yun lang po ang ibig ko sabihin. So, I think yung nakwento mo ay hindi nila nakita na yung aso or namatay na yung aso at hindi siya naghabol ng anti-rabies. So, ang advice ko po, pagka nakagat kayo ng aso, mag-report ka agad sa hospital or sa malapit na health center. Ang policy po kasi ngayon is magbigyan ng anti-rabies ang lahat ng nakagat. Okay? I hope na get yung point. Thank you po.